Mga kapatid, no, mainit ang mga usapin ngayon kung kayo ay nagbubukas ng balita. Bakit? Kasi ang dalawang administration ay nagbabangayan, nag-aaway. No? Huwag nating sabihin na ang Vice President o VP ay oposisyon. Hindi po, administration siya. Kasi siya po ay nakaupo. Ang mga congressman na nakaupo, binabanatan ang nakaupong BP. Ang BP naman ay gumagante dahil siya ay ginigipit. So na iipit. Ang talo diyan talaga ay yung taong bayan. No? So titingnan natin saan nagmula yung away na yan. Okay? Saan nagmumula yung away na yan? So kung i-analyze natin mabuti, umpisa na paano nagtandem o paano nanalo ang president at vice president ngayon. Sila po ay nagkaisa. Okay? Kung tutusin, malakas din po yung kalaban. Dahil sa nagkaisa sila, natalo nila ang mga kalaban. Ang daming NPA Makabayan Block na hindi nanalo. Maraming senador noon na bumagsak na matatalino hindi nanalo. Dahil nag-unite sila. Okay? So matalino ang Diablo, mga kapatid. Nakikipag-unite yan talaga sa una. Pero pag nandun na, saka yan sasabog. Okay? Parang sa Garden of Eden lang yan eh. Sabi nga yung mag-asawa payapa na, maganda ng buhay, pero may papasok na isa. Okay? So laging ganyan yan, dalawang nagkakaisa, may pumapasok sa tingin nyo, di ba? Yun yung wisdom mo. May asawa ang president, may pinsan ang president, may mga anak, may anak ang president din, at may mga kakampi ang president. Sana malinaw lang sa inyo to kung saan nagmumula yan at ano ang pinaghuhugutan. Politics. So ang naiipit tayo. Di ba? Kung ang BP lang ang tumakbo na president, what do you think? Panalo. Kasi nga matunog pa ang pang-apilyado nila. Okay? So nag-giveaway siya kaya siya naging BP. So ngayon, dahil sa personal interest, at ito ay hindi lang bali-balita, hindi po ito fake news. Okay? Yan ay may evidence. Di ba, nagpapakalat ng People's Initiative, nagpapapirma. Sa mga hindi nakakaalam, ginagamit ang ayuda para pumirma ng People's Initiative. Ano po ba yon? Babaguhin po ang batas o ang i-abolish ang Senado. Magiging parliament at ang upo na minister ay ang Speaker of the House. So siya ang author nito eh. Okay? Hindi ko lang alam, nabisto ng Senado kung ito ay nahinto. Okay? So, nung nabisto, pinondohan nila ng pinondohan ang DepEd. No? Pinondohan din nila ang BP at ibinigay ang budget ng December. So alam naman natin na may mag-audit. Kailangan maubos yan bago magpalit ang taon. Okay? Kaya nga sabi ng ombudsman, confidential. Bakit namin sasabihin? Confidential. So tanging ang Commission of Audit lang ang may mandato para magbusisi dyan. Okay? So ngayon pinakialaman dahil nga mataas pa ang percentage ng VP o pag-asa para maging pangulo. Dahil pag naging pangulo ito, talagang ang mga oligarchs o mga elite
ay talagang nakita naman natin, no? Malaki ang nawawala sa kanila. Billions. Okay? Dahil nakakat. So alam niyo to po, may sa mga mapagkampi sa mga oligarko, sa mga elitista, at sa mga makakaliwa dyan. Akalain nyo ngayon mga oligarko at makakaliwa, magkakampi na. Tahimik ngayon ang mga makabayan black doon sa tinatawag na budget, tinatawag na PhilHealth, tinatawag na budget ng DepEd. So tahimik, di ba? Kaya kung mananampalataya ka, hindi ka kakampi sa NPA, rebelde yan eh. Walang ginawa yan, kundi panay kaguluhan, tama? At sino ay nanggugulo? Sa kanino nagmumula ang kaguluhan? Di ba? That's doon tayo kakampi. Mga kapatid, doon tayo kumampi sa righteous. Well, parehas siyang unrighteous. Sabi nga, no? Sabi nga nila, nagmumura, ipapapatay, ganito. Kung siya papatayin, gaganti. Normal yan. Bakit? Tao yan eh. Hindi nga Christian yan, sabihin natin, di ba? So, paano mo hatulan yan? Siyang kakakampi? Doon sa nagbabanal-banalan, nagra-righteous-rightousan. Alam mo naman na elitista. Alam mo naman na corrupt. Di ba? So, alam nyo, mali, may mali sa kabilang side, may mali sa kabilang side. Hindi mo dapat kampihan, pares yung mali. Doon lang tayo sa tama. Sa totoo lang po tayo, sabi nga. Again, sa totoo lang. Sa mga Kristiyano, gumising po kayo. Huwag kayo magpabayad. Okay? All we have to do is to study, to pray, and to choose righteousness. Dahil tayo ang naiipit dito, mga kapatid. Ngayon lang nabuksan ang isipan ko na trillion ang budget, mayaman ng Pilipinas. Pero nakikita nyo, di ba? Ano ngayon ang mga paliwanag ng PNP chief? Ang droga daw nakakatulong sa economy. Alain yan. Isang congressman, isang pastor, ganun din ang paliwanag. Nakakatulong daw kasi nga para hindi matulog, para makapagtrabaho ng maayos. Alain nyo yun, ganun ang paliwanag. Di ba? Tama ba yun, mga kapatid? Gumising po kayo, mga kapatid. Hindi po ako bayaran. Wala po akong nagbabayad sa akin. Di ba? In fact, kabaptist pa natin yung congressman. Di ba? Sino nilalabanan? Nilalaban niya BP, nasa administration yun. Pero yung Pangulo, hindi nila malabanan. Di ba? Takot or may lagay. Di ba? Pag-isipan niyo mga kapatid. Pag-isipan niyo mabuti. No. Ilalagay na naman natin. Oo, nabudol tayo. Dahil masyado tayo nagtiwala sa tao. Ang sabi ng Bible, Psalms 118 verse 8, it is better to put trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Mainam magtiwala sa Diyos kaysa mga pinuno, kaysa tao. No, ngayon, kung wala kang tiwala sa tao, I advise you, huwag ka na lang bumoto. But choose both wisely. Okay, huwag na tayo makipagtalo. Para siyang may mali. Pero hindi tayo pwedeng walang piliin. Kung wala ka mapili, ay di huwag kang bumoto. Ganun lang po kasimple. Magandang gabi po at paki-share na lang po, paki-subscribe. Salamat.